Confirmed, 12,000 piso. Ayuda para sa lahat ng senior sa Nimnapu plus na may ID. Huwag palampasin. Mga kababayan, kung kayo ay nasa edad 60 taon pataas o mayroon kayong mahal sa buhay na senior citizen, pakinggan ninyo ang video na ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. May kumpirmadong 12,000 piso na ayuda na inihahanda para sa mga senior citizen sa buong bansa. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Ito ay batay sa pinakabagong impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya ng pamahalaan. At kung hindi kayo makakaalam nito ngayon, maaaring mapalampas ninyo ang pagkakataong ito. Kaya naman, huwag ninyong patayin ang video na ito. Umupo kayo ng komportable at pakinggan ninyo ang bawat salita. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang 12,000 piso na ayuda na ito at sino ang karapat-dapat. Ang programang ito ay bahagi ng Social Pension Program para sa Indigent Senior Citizens na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sa ilalim ng Republic Act 9,974, na kilala rin bilang ang Expanded Senior Citizens Act, ang bawat senior citizen na may edad 60 taon pataas na walang permanenteng pinagkukunan ng kita at hindi natatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS, GSIS o ibang katulad na ahensya ay may karapatang makatanggap ng social pension. Ang halagang ito ay 1,000 piso bawat buwan na ibinibigay ng quarterly o tuwing 3 buwan. Ibig sabihin, kada 3 buwan, nakakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 piso. At kapag kumpleto ang isang taon, Enero hanggang Disyembre, ang kabuuang halaga ay umabot sa 12,000 piso. Ngayon, bakit 12,000 piso ang binabanggit? Dahil maraming senior citizen ang hindi nakakatanggap ng kanilang quarterly releases ng maayos. Minsan, may mga naantala na bayad na kailangang isulong. At sa ilang kaso, ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng lump sum na 12,000 piso para sa buong taon. Ito ang hindi alam ng marami. Kung naantala ang inyong social pension para sa nakaraang taon, may karapatan kayong humingi ng back pay mula sa DSWD. Hindi ninyo ito dapat hayaang lumipas ng walang aksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga SSS at GSIS pensioners. Mayroon ding magandang balita para sa mga miyembro ng SSS at GSIS. Ang pamahalaan ay patuloy na nagpapatupad ng mga programang dagdag benepisyo para sa mga retirado at pensioners. Para sa mga SSS pensioners, ang inyong buwanang pensyon ay nakasalalay sa inyong Average Monthly Salary Credit or AMSC at sa bilang ng inyong naiambag na kontribusyon sa SSS. Halimbawa, kung ang inyong AMSC ay 15,000 piso at kayo ay may 30 taon ng kontribusyon, ang inyong estimated pension ay maaaring umabot sa 4,000 piso hanggang 6,000 piso bawat buwan. Depende sa inyong talaan. Dapat din ninyong malaman, ang SSES ay may minimum pension na 2,000 piso bawat buwan para sa mga miyembrong may 10 taon o higit pa ng kontribusyon. Kaya kahit mababa ang inyong sahod noon, may garantisadong 2,000 piso kayong matatanggap bawat buwan. Para sa mga GSIS pensioners naman, ang inyong pensyon ay karaniwang mas mataas dahil ito ay batay sa inyong average monthly compensation at sa bilang ng inyong taon ng serbisyo sa pamahalaan. Kung nagretiro kayo pagkatapos ng 15 taon ng serbisyo sa edad 60, ang inyong buwanang pensyon ay maaaring mula 8,000 piso hanggang 20,000 piso o higit pa, depende sa inyong huling sweldo at posisyon. May isa pang mahalagang update para sa mga GSIS pensioners. Ang GSIS ay nagbibigay ng Enhanced Life Policy or ELP na isang insurance benefit na automatikong kasama sa inyong membership. Kapag dumating ang panahon, ang inyong mga beneficiary ay makakatanggap ng insurance proceeds bilang karagdagang suporta. Siguraduhing updated ang inyong beneficiary records sa GSIS. Pakinggan ninyo itong mabuti. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga loan deductions na nakakaapekto sa inyong pension. Ito ang isang paksa na hindi masyadong pinag-uusapan pero napakahalaga. Maraming pensioners ang nagtataka kung bakit mas mababa ang kanilang natanggap na pensyon kaysa sa inaasahan nila. Ang sagot ay madalas nasa loan deductions. Kung kayo ay may outstanding SSS salary loan, calamity loan, o emergency loan, ang mga ito ay automatikong ibinabawas mula sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 4,500 piso bawat buwan at meron kayong monthly amortization na 800 piso para sa SSS loan,
Ang inyong net na matanggap ay 3,700 piso lamang. Ang parehong sistema ay ginagamit ng GSIS. Kung meron kayong policy loan, emergency loan, or consolidated loan sa GSIS, ang mga ito ay ibinabawas din sa inyong buwanang pensyon bago pa man ito maipadala sa inyo. Ang tanong ng marami, paano malalaman kung magkano ang inyong loan balance? Para sa SSS, maaari kayong mag-login sa MyTuldoc SSS online portal or tumawag sa SSS hotline sa 1455. Para sa GSIS, maaari kayong bisitahin ang pinakamalapit na GSIS Service Center o gamitin ang GSIS e-card sa mga GSIS kiosks. Ngunit huwag kayong panghinaan ng loob. Ang mga loan ay hindi panghabambuhay. Kapag nabayaran na ang inyong loan, bumabalik sa normal ang inyong buong pensyon. At kung napatunayan ninyo na may mali sa computation ng inyong deductions, may karapatan kayong humingi ng formal na review mula sa inyong ahensya. Ito ang hindi alam ng marami. May tinatawag na clawback o offset na dapat ninyong maunawaan. Ang clawback ay nangyayari kapag ang isang pensioner ay nakatanggap ng benepisyo na higit sa dapat niyang matanggap at ang ahensya ay nagbabalik-bawi ng sobrang halaga sa pamamagitan ng bawas sa susunod na pensyon. Halimbawa, nakatanggap kayo ng 6,000 piso na pensyon sa isang buwan, pero ang tamang halaga ay 5,500 piso lamang. Ang sobrang 500 piso ay maaaring i-offset sa inyong susunod na bayad. Hindi ito parusa. Ito ay proseso ng pagwawasto. Ang offset naman ay katulad ng konsepto. Kapag mayroon kayong utang sa ahensya, tulad ng overpaid benefits o hindi bayad na contributions, ang halagang ito ay ibinabawas sa inyong mga paparating na bayad. Kung nakatanggap kayo ng abiso tungkol sa clawback or offset at hindi ninyo ito naiintindihan, huwag kayong matakot na pumunta sa pinakamalapit na SSR o GSIS branch. May karapatan kayong humingi ng detalyadong paliwanag. Huwag payagan ang sinuman na takutin kayo o sabihing wala na kayong magagawa. Pag-usapan naman natin ang release schedules. Kailan talaga dumarating ang pera? Para sa mga SSS pensioners, ang pensyon ay karaniwang inilalabas bawat buwan. Ang eksaktong petsa ng inyong release ay depende sa inyong SSS number at kung sa paraan ng inyong pagtanggap, kung sa bangko o sa cash card o sa Unified Multipurpose ID. Para sa mga nagtatanggap sa pamamagitan ng Land Bank, BDO, Metrobank, or iba pang partner banks ng SSS, ang kredito ay karaniwang dumadating sa ika-15 ng buwan o mas maaga. Para sa mga gumagamit ng Union Bank or PesoNet, maaaring bahagyang mag-iba ang dating pero hindi hihigit sa 3 araw ng negosyo pagkatapos ng scheduled release date. Para sa mga GSIS pensioners, ang pensyon ay inilalabas tuwing ika-15 at ika-25 ng buwan, depende sa inyong setup. Ang mga tumatanggap sa pamamagitan ng GSIS e-card ay may direktang kredito sa kanilang account. Para sa DSWD Social Pension, ang quarterly releases ay karaniwang sa Enero, Abril, Hulyo at Oktubre. Gayunpaman, dahil sa dami ng benepisyaryo at sa iba't ibang lokal na sitwasyon, ang eksaktong petsa ng pamamahagi ay nag-iiba-iba sa bawat munisipalidad at syudad. Ang pinakamainam na gawin ay makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office or sa inyong barangay para malaman ang eksaktong schedule sa inyong lugar. Huwag ninyong palampasin ito. Pag-usapan natin ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang taunang proseso na isinasagawa ng SSS at GSIS upang matiyak na ang mga pensioners na nakalistahan sa kanilang talaan ay buhay at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Ito ay isang mahalagang hakbang dahil nakakatulong ito sa pamahalaan na maiwasan ang pagbabayad sa mga account ng mga pensioners na pumanaw na. Para sa mga SSS pensioners, ang ACOP ay karaniwang isinasagawa sa buwan ng kapanganakan ng pensioner. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS portal sa SSS branch o sa iba't ibang accredited establishments tulad ng SM Business Centers. Para sa mga GSIS pensioners, ang ACOP ay tuwing Abril hanggang Mayo ng bawat taon. Maaari itong gawin sa GSIS Service Centers o sa pamamagitan ng GSIS Touch app para sa mga may smartphone. Ang babala, kung hindi kayo makakapagsagawa ng ACOP sa takdang panahon, maaaring suspindihin ang inyong pensyon habang hindi pa ito nagagawa.
Kung may sakit kayo o hindi makakilos, maaring magpadala ng authorized representative na may dalang inyong valid ID at medical certificate. Kung natigil na ang inyong pensyon dahil hindi pa kayo nakakapagsagawa ng ACOP, huwag po kayong mag-alala. Pumunta sa pinakamalapit na branch, magdala ng valid ID, at kahit anong dokumentong nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at katayuan bilang pensioner at tutulungan kayo ng mga ahente na i-update ang inyong record. Ngayon, may mga praktikal na payo tayo para sa mga gustong bumisita sa SSS o GSIS branch. Una, magdala ng lahat ng kailangan. Kapag pumunta kayo sa branch, siguraduhin mayroon kayong dalang at least 2 valid IDs, ang inyong SSS ID o GSISE card, at isa pang government-issued ID tulad ng passport, PhilHealth ID, Voter's ID, or driver's license. Pangalawa, pumunta ng maaga. Karaniwang maraming tao sa mga SSS at GSIS branches, lalo na sa una at huling araw ng buwan. Kung maaari, pumunta sa gitna ng buwan at pumunta ng maaga, mas mabuti kung makakarating kayo ng 8 o 9 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Pangatlo, huwag dalhin ang lahat ng pera. Kapag pumupunta sa branch para sa mga transaksyon, iwasang magdala ng malaking halaga ng pera. Gawin ang inyong pag-iingat lagi. Pang-apat, huwag mahiyang humingi ng tulong. Sa maraming SSS at GSIS branches, may mga customer service officer na handang tumulong sa mga senior citizen. Huwag mahiyang sabihin na senior citizen kayo at kailangan ninyo ng priority assistance. May karapatan kayo sa mas mabilis na serbisyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Panglima, i-record ang lahat. Kapag may transaksyon kayo, humingi ng resibo o reference number. Isulat ito sa isang maliit na notebook. Ganitong simpleng gawi ay makakatulong sa inyo kapag may mga katanungan o problema sa hinaharap. Meron kaming napakahalagang babala tungkol sa mga scam na nagtatarget sa mga senior citizen at pensioners. Ito ang isang realidad na hindi natin maitatago. Maraming masasamang tao ang gumagamit ng pangalan ng SSS, GSIS, at DSWD para mandaya ng mga senior citizen. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang SSS, GSIS, at DSWD ay hindi kailanman magpapadala ng mensahe sa Facebook, text o email. Nahihilingin sa inyo na mag-click ng link para maklaim ang inyong ayuda o pensyon. Hindi sila tatawag sa inyo para humingi ng personal na impormasyon tulad ng PIN, OTP, o account number. Kung may tumawag sa inyo na nag-aangking ahente ng SSS o GSIS at humingi ng bayad para mapalaya ang inyong pensyon o ayuda, ito ay scam. Walang legitimate na proseso ng SSS, GSIS o DSWD na nangangailangan ng bayad mula sa pensioner para makatanggap ng benepisyo. Kung may nagpadala sa inyo ng mensahe na nagsasabing mayroon kayong unclaimed benefits at kailangan ninyong mag-register online o magbayad ng processing fee, huwag sumunod. Iulat ito sa pinakamalapit na NBI, PNP o sa SSS at GSIS mismo. Ang tanging ligtas na paraan para ma-verify ang inyong mga benepisyo ay ang direktang pumunta sa opisyal na branch, tumawag sa opisyal na hotline, or gamitin ang opisyal na website or app ng bawat ahensya. Narito ang mga opisyal na hotline na dapat ninyong tandaan o isulat ngayon. Para sa SSS, ang hotline ay 1455. Ito ay libre para sa mga tumatawag mula sa PLDT landline. Para sa mga cellphone, maaari din kayong tumawag sa 81455. Ang opisyal na website ay www.sss.gov.ph. Para sa GSIS, ang contact center number ay 8474747. Ang opisyal na website ay www.gsis.gov.ph. Para sa DSWD, ang hotline ay 8888 na available 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD Field Office. Para sa PhilHealth, ang hotline ay 844-1744-2. Dahil ang kalusugan ay kasing halaga ng pensyon para sa mga senior citizens, laging panatilihing updated ang inyong PhilHealth records. Isulat ang mga numerong ito sa isang papel at ilagay sa lugar na madaling makita. Ibahagi rin sa inyong mga mahal sa buhay para alam din nila kung saan tatawag kapag kailangan. Bago tayo magtapos, may isang mensahe mula sa amin sa lahat ng nakikinig ngayon. Kayo, na nagpagal ng maraming taon, na nag-aambag sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Kayo ay hindi dapat hayaang mapabayaan ng sistema.
Ang bawat pisong pensyon, ang bawat ayuda, ang bawat benepisyo na may pangalan ninyo, ito ay buwis ng inyong pagseserbisyo. Ito ay kapalit ng inyong dugo, pawis at sakripisyo sa loob ng maraming dekada. Hindi kayo pabigat. Kayo ay bayani. At ang bawat benepisyong napapaloob sa inyong pangalan, ito ay inyong karapatan, hindi isang pabor na hihingi-hingi. Kaya huwag kayong matakot na ituloy ang inyong mga benepisyo. Huwag kayong mahiyang pumunta sa SSS, GSIS, or DSWD. Huwag kayong payagan ng sinuman na akalaing hindi ninyo nararapat ang inyong pensyon. Kayo ay karapat-dapat. At kami sa channel na ito ay nandito para tiyaking nalalaman ninyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman upang makuha ninyo ang bawat sentimo ng inyong pagtatrabaho. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapamilya, mga kaibigan, at sa inyong grupo sa Facebook o Viber. Mayroon na tayong responsibilidad sa isa't isa na iparating ang impormasyong ito sa bawat senior citizen na maaaring hindi ito nakakaalam. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng mga susunod na update tungkol sa pensyon, ayuda, at iba pang benepisyo para sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong pakikinig at sa ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. Patuloy kaming magbibigay ng totoong, mapagkakatiwalaang impormasyon para sa inyong kapakanan. Hanggang sa susunod na video. Mabuhay kayong lahat.